Kumusta mga kasaliksik? Alam natin na ang ating mundo ay puno ng hiwaga at kababalaghan, lalo na sa kailaliman ng dagat kung saan kakaunti pa lamang ang ating natutuklasan. May mga nilalang na tila galing sa panaginip ng isang scientifico at may iba naman na parang direktang hinugot mula sa bangungot. Kaya mula sa nakakatakot na pating na may lumalabas na panga, ang goblin shark, hanggang sa walang kamay na halimaw ng dagat, ang Portuguese man-o-war, pag-uusapan natin ang 10 pinaka-nakakikilabot na nilalang na matatagpuan sa kailaliman ng karagatan. Kaya kung handa ka na, simulan na natin. Number 10. Goblin Shark. Sa kailaliman ng karagatan kung saan wala ng liwanag ng araw na makakarating, naninirahan ng isang malahalimaw na nilalang na tinatawag na Goblin Shark. Ang kakaibang pating na ito ay tila isang nilalang na hinugot mula sa bangungot. Mayroon itong mahabang nguso na parang espada at matatalas na ngipin na nakalantad sa bibig na parang kutsilyo ng isang mamamatay tao. Ngunit ang tunay na nakakakilabot dito ay hindi lamang ang itsura nito, kundi ang kanyang natatanging kakayahan. Kaya nitong ilabas ang kanyang panga palabas ng kanyang bibig upang kagatin ang kanyang biktima sa isang iglap. Sa mundo ng mga mandaragit sa ilalim ng dagat, ang Goblin Shark ay hindi tulad ng mas mabilis na mga kapwa niyang pating. Sa halip, ito ay isang tamad na mga ngaso. Kadalasan, hinahayaan lamang nitong lumapit ang kanyang pagkain bago nito biglang iluwal ang kanyang panga palabas at sakmalin ang biktima gamit ang kanyang matatalas na ngipin. Sa ganitong paraan, kahit hindi ito mabilis lumangoy, nagiging epektibong mga ngaso pa rin ito sa ilalim ng dagat. Dahil sa kanyang nakatatakot na anyo at bihirang makita sa kalikasan, marami ang naniniwala na ang Goblin Shark ay isa sa mga pinakamisteryosong pating sa buong mundo. Kung sakaling makita mo ito ng harapan, sigurado akong hindi mo nagugustuhing lumangoy sa malalim na karagatan muli. Number 9. Black Swallower. Sa napakalalim na bahagi ng karagatan, kung saan kakaunti lamang ang pagkain, may isang kakaibang isda na tila hindi kailanman nabubusog, ang Black Swallower. Ang itsura nito ay hindi kasing tapang ng isang pating o kasing laki ng isang dambuhalang isda. Ngunit huwag magpalinlang sa kanyang laki. Ang nilalang na ito ay may kakayahang lumunok ng isda na 10 beses na mas malaki kaysa sa kanya at doble ng kanyang haba. Isipin mo, ang isang maliit na nilalang na kayang kumain ng isang bagay na halos hindi magkasya sa kanyang katawan. Ito ang espesyalidad ng halimaw na ito. Kapag nakahanap ito ng biktima, binabalot nito ang kanyang malawak na bibig sa paligid ng kanyang pagkain at unti-unting nilulunok ito ng buo habang ang kanyang tiyan ay nag-e-expand na parang lobo upang magkasya ang kanyang napiling hapunan. Dahil sa kakayahang ito, ang Black Swallower ay nagiging isa sa mga pinaka-epektibong mga ngaso sa kailaliman ng dagat. Gayunpaman, minsan ay napapasobra ito sa pagkain. May mga pagkakataon na nilulunok nito ang isang isda na masyadong malaki para sa kanyang katawan, dahilan upang hindi na niya ito matunaw. Dahil dito, maaaring mamatay ang Black Swallower dahil sa kanyang sobrang kasakiman. Isang ironikong katapusan para sa isang nilalang na ang layunin lamang ay mabuhay. Ang kakaibang estilo ng panginginain ng Black Swallower ay nagpapakita ng matinding kompetisyon para sa pagkain sa kailaliman ng dagat. Sa mundo kung saan bihira ang pagkain, kailangang maging matapang at matalino ang bawat nilalang upang mabuhay. Ngunit sa kaso ng Black Swallower, minsan ang sobrang pagiging matakaw ay nagiging dahilan ng kanyang sariling kamatayan. Number 8. Fangtooth Fish. Sa napakadilim at nakakatakot na kailaliman ng dagat, may isang isdang mukhang halimaw mula sa isang horror movie, ang Fangtooth Fish. Ang pangalan nito ay hindi biro, dahil ang itsura nito ay tunay na kakilakilabot. Kahit na ito ay may haba lamang na 6 na pulgada, tila ito ay isang demonyong nilalang mula sa bangungot. Ang kanyang mga pangil ay napakahaba, kaya kinailangan pang magkaroon ng espesyal na bulsa sa loob ng kanyang ulo upang hindi nito matusok ang sariling utak tuwing isinasara ang bibig. Kung hindi nagkaroon ng ganitong adaptasyon, baka matagal nang nawala ang species na ito sa mundo. Sa ilalim ng dagat kung saan napakadilim at malamig, ang Fangtooth Fish ay isa sa mga pinakamabangis na mandaragit. Dahil mahina ang paningin nito,
Umaasa ito sa isang highly developed sensory system na kayang makaramdam ng kahit anong galaw sa tubig. Sa ganitong paraan, kahit hindi nito gaanong nakikita ang kanyang biktima, kaya nitong matukoy kung nasaan ito at sa isang iglap, aatakihin ito gamit ang kanyang matatalim na pangil. Bagaman ito ay maliit, ang fang-toothed fish ay isa sa mga pinaka-nakakatakot na nilalang sa kailaliman ng dagat. Isipin mo na lang kung ang isang ito ay kasing laki ng isang pating. Siguradong wala nang makakatakas mula sa kanyang matatalas na pangil. Sa kabutihang palad, nananatili itong maliit at malayo sa ating mga baybayin. Number 7. Barrel eye fish. Kung may isa mang nilalang sa dagat na mukhang gawa ng isang scientificong eksperimento, ito ay walang iba kundi ang barrel eye fish. Ang isdang ito ay may isang napakakaibang katangian. Transparent ang kanyang ulo. Oo, tama ang narinig mo. Hindi lang basta manipis ang balat sa kanyang ulo, kundi ganap na kita ang loob nito, na para bang isang glass dome. Sa loob ng kanyang ulo, makikita ang kanyang kakaibang berde na mga mata na nakatingin pataas. Naghahanap ng anumang biktimang lumalangoy sa ibabaw niya. Dahil sa kanyang natatanging tubo-shaped eyes, kaya nitong makakita sa napakadilim na bahagi ng dagat kung saan hindi naabot ng liwanag ng araw. Ang likidong nasa loob ng kanyang ulo ay nagsisilbing proteksyon sa kanyang mga mata, kaya kahit nasa matinding pressure ng dagat, nananatiling malinaw ang kanyang paningin. Ang kakayahang ito ang nagbigay sa kanya ng napakalaking kalamangan sa paghahanap ng pagkain. Kayang-kaya niyang makita ang kahit anong gumagalaw sa itaas niya, kahit na ito ay nasa halos total darkness na ng dagat. Hindi tulad ng ibang isdang malalalim ang tirahan, ang barrel eye fish ay hindi mabilis lumangoy. Sa halip, madalas lamang itong lumulutang-lutang sa tubig gamit ang kanyang mahahabang palikpik upang mapanatili ang kanyang posisyon. Sa ganitong paraan, maaari itong manatili sa isang lugar ng matagal, naghihintay ng tamang pagkakataon upang sakmalin ang biktima. Mukhang alien? Oo, pero ang isdang ito ay isa sa pinakamahusay na nilalang pagdating sa pag-adapt sa buhay sa kailaliman ng karagatan. Number 6. Stonefish. Sa mundo ng mga mandaragit sa ilalim ng dagat, may isang nilalang na hindi nangangailangan ng bilis o matatalas ng ngipin upang mapanatili ang kanyang kaharian, ang stonefish. Ito ay isa sa pinakamakamandag na isda sa buong mundo at mas lalong nakakatakot ang katotohanan na halos hindi ito nakikita sa ilalim ng tubig. Ang kanyang balat ay mukhang eksaktong katulad ng mga bato sa dagat, kaya naman madalas siyang hindi napapansin ng kanyang biktima o ng mga hindi mapalad na tao na matatapakan siya. Ang likod ng stonefish ay may 13 tinik at bawat isa sa mga ito ay puno ng lason na maaaring magdulot ng matinding sakit, pamamaga at kahit pagkamatay sa sino mang madapuan nito. Ang mga taong natamaan ng kamandag ng stonefish ay madalas na naglalarawan ng sakit na para bang binibiyak ang kanilang buto mula sa loob. Kapag ang biktima ay hindi kaagad nagamot, maaari itong humantong sa pagkasira ng laman, pagkaparalisa at sa pinakamasamang kaso, kamatayan. Dahil sa kanyang husay sa pagtatago at pagiging pasensyosong mga ngaso, madalas hindi alam ng biktima na nasa peligro na pala sila. Naghihintay lamang ang stonefish na lumapit ang isang isda at sa isang iglap, sisipsipin nito ang kanyang biktima nang walang kalaban-laban. Kahit wala siyang matatalim na ngipin o mabilis na katawan, sapat na ang kanyang matinding lason upang gawin siyang isa sa mga pinakamapanganib na nilalang sa dagat. Kung balak mong lumangoy sa tropical na tubig, siguraduhin mong hindi ka tatapak sa isang bato na gumagalaw. Number 5. Vampire squid. Sa kailaliman ng dagat kung saan hindi na umaabot ang liwanag ng araw, isang nilalang ang mukhang galing sa isang lumang alamat, ang vampire squid. Ang pangalan nito ay sapat na upang bigyan tayo ng kilabot, ngunit ang kanyang tunay na anyo ay mas nakakatakot pa sa inaakala. Mayroon itong madilim na pulang katawan, matatalim na tentacles, at malalaking pulang mata na tila nanlilisik sa madilim na kailaliman. Ang kakaibang balat na bumabalot sa kanyang tentacles ay parang isang kapa ng isang vampira, kaya naman napakabagay ng kanyang pangalan. Ngunit huwag magpalinlang.
Ang vampire squid ay hindi isang mandaragit tulad ng ibang pusit. Sa halip, ito ay isang nilalang na mas gustong umiwas sa gulo. Kapag ito ay nalagay sa panganib, hindi ito nagtatapon ng tinta tulad ng ordinaryong pusit. Sa halip, naglalabas ito ng isang kumikislap na madikit na mucus na maaaring lumiwanag sa loob ng 10 minuto upang lituhin ang kanyang kalaban. Isang napaka-epektibong taktika upang makatakas sa mga gustong lumapa sa kanya. Ang vampire squid ay isang buhay na patunay na hindi lahat ng mukhang halimaw ay kailangang matakot tayo. Bagaman tila isang demonyo mula sa kailaliman, ito ay isang tahimik at mapayapang nilalang na namumuhay sa kadiliman. Pinapalutang-lutang ang kanyang mahiwagang katawan habang nag-aabang ng mga maliliit na pagkain. Sa mundo ng dagat, minsan ang pinaka nakakatakot ang siyang pinakamahinahon. Ngunit kahit alam nating hindi ito mapanganib, aaminin mo, hindi mo pa rin gugustuhing makita ito sa harap mo habang lumalangoy ka sa karagatan, hindi ba? Number 4. Gulper eel. Sa kailaliman ng karagatan kung saan ang liwanag ay halos hindi na umaabot, may isang nilalang na mukhang hindi totoo, ang gulper eel, o kilala rin bilang pelican eel. Ang isdang ito ay may kakaibang katangian na bihirang makita sa mundo ng mga hayop. Isang napakalaking bibig na kayang lumaki ng sobra-sobra sa kanyang katawan. Ito ay parang isang nabubuhay na bitag na nakahandang lumamon ng kahit anong mapadpad sa harapan nito. Kadalasan, ang gulper eel ay hindi mahilig sa mabilis na paghabol ng pagkain. Sa halip, umaasa ito sa kanyang nakakakilabot na bibig. Kapag may lumapit na isda o anumang hayop sa malalim na dagat, binubukan nito ng todo ang kanyang bibig, kasinlaki ng kanyang katawan, at hinahayaang pumasok ang tubig kasama ang kanyang biktima. Matapos nito, isinasara niya ang kanyang bunganga at dahan-dahang tinutunaw ang kanyang pagkain. Dahil sa ganitong taktika, kaya niyang kainin kahit ang mga isdang mas malaki pa sa kanya. Ngunit hindi lang iyon ang kakaiba sa kanya. Ang gulper eel ay may buntot na may kakayahang lumiwanag sa dilim, isang taktika upang akitin ang mga biktima na lumapit sa kanya. Ang kanyang malaalyan na katawan at nakakapangilabot na paraan ng pagkain ay ginagawang isa siya sa pinakamisteryosong mandaragit sa kailaliman ng dagat. Kung sakaling may makatagpo nito, isang bagay ang tiyak. Hindi mo gugustuhing makita ang kanyang bunganga na nakabukas sa harapan mo. Number 3. Greenland shark. Kung may isang pating na tunay na hari ng pasensya at haba ng buhay, ito ay ang Greenland shark. Ang dambuhalang nilalang na ito ay hindi tulad ng mga pating na kilala natin. Hindi ito mabilis, hindi ito agresibo, ngunit isa itong buhay na alamat sa ilalim ng dagat. Ang Greenland shark ay kilala bilang pinakamatagal mabuhay sa lahat ng vertebrates at maaari itong umabot ng 300 hanggang 500 taon ng edad. Isipin mo na lang, may isang Greenland shark na maaaring ipinanganak noong panahon ng Sistine Chapel ni Michelangelo at posibleng buhay pa rin ito ngayon. Ang kanilang sobrang bagal na metabolismo ang dahilan kung bakit kaya nilang mabuhay ng matagal. Sa halip na gumamit ng bilis upang manghuli ng pagkain, umaasa sila sa kanilang laki at tahimik na paggalaw upang makuha ang kanilang pagkain. Kadalasan mga patay na hayop na lumulubog sa kailaliman ng dagat. Ngunit huwag kang magpalinlang sa kanilang kabagalan. Ang Greenland shark ay isang tunay na mandaragit na minsan ay nakakain ng mga seal, isda, at kahit malalaking hayop tulad ng moose at polar bear na nahulog sa tubig. Bagaman bihirang makita ng tao, ang ideya na may isang dambuhalang pating na higit na mas matanda pa sa mga bansa natin ay sapat na upang magdulot ng kaba. Kung sakaling may makita kang Greenland shark sa tubig, tandaan mo, hindi lang ito isang isda, ito ay isang buhay na fossil na naglakbay sa daang-daang taon ng kasaysayan ng mundo. Number 2. Red-bellied piranha. Kapag narinig mo ang salitang piranha, malamang na maiisip mo ang isang mabangis at gutom na grupo ng isda na kayang ubusin ang isang buong hayop sa loob lamang ng ilang minuto. Ang red-bellied piranha ang isa sa mga pinakatanyag at pinakanakatatakot sa kanilang lahi. Salamat sa kanyang matutulis na ngipin at hindi matatawarang likas na pagiging isang mabagsik na mangangain. Bagamat hindi ito kasing laki ng ibang mandaragit sa tubig, ang tunay na sandata ng red-bellied piranha
ay ang kanyang kakayahang kumilos bilang isang grupo. Sa mga normal na pagkakataon, kumakain sila ng isda, insekto, crustaceans, at kahit buto ng halaman. Ngunit kapag sila ay gutom at walang makuhang pagkain, nagsasama-sama sila upang bumuo ng isang brutal na hukbo na aatakihin ang kahit anong gumagalaw sa tubig, maging ito man ay isang mas malaking hayop o kahit isang tao. Bagamat may mga kwento na nagpapakita ng kanilang kakayahang hubaran ng laman ng isang biktima sa loob ng ilang segundo, bihira naman silang umatake ng tao, maliban na lang kung talagang desperado na sila. Mas agresibo ang red-bellied piranha tuwing dry season, kung kailan paubos na ang kanilang pagkain at nagiging mas matindi ang kompetisyon sa kanilang grupo. Kaya naman kung may balak kang lumangoy sa ilog ng Amazon, siguraduhin mong hindi mo sila mabubulabog. Dahil kapag sila ay nagdesisyong umatake, wala kang ligtas sa matatalim nilang ngipin. Number 1, Portuguese man-o-war. Sa unang tingin, ang Portuguese man-o-war ay mukhang isang jellyfish na may asul at lila na katawan, tila isang lumulutang na bula sa ibabaw ng tubig. Ngunit hindi ito isang simpleng jellyfish. Ito ay isang siphonophore, isang kakaibang organismo na binubuo ng maraming maliliit na hayop na magkakasamang nabubuhay bilang isang nilalang. Ang tentacles nito ay maaaring umabot ng hanggang 60 talampakan at puno ng kamandag na maaaring magdulot ng matinding hapdi, pagkalumpo at kahit kamatayan. Ang nakakatakot pa rito, kahit patay na ito o naputol ang kanyang tentacles, kaya pa rin itong mangsting ng kahit sino. Maraming nabibiktima ang aksidenteng nadidikit dito dahil madalas itong napagkakamalang isang plastic bag o bula ng tubig. Kapag natamaan ng kanyang kamandag, maaaring makaranas ng sobrang sakit, pamamaga ng balat, at panghihina ng katawan, na minsan ay humahantong sa pagkahimatay o pagkalunod. Ang Portuguese man-o-war ay patunay na hindi kailangang maging dambuhala upang maging isang nakamamatay na halimaw sa dagat. Dahil sa kanyang tila simpleng anyo, ngunit matinding lason, ito ay isa sa mga nilalang na siguradong ayaw mong makita sa harap mo habang lumalangoy ka sa dagat.